22 to 24. At salamat po muli, Brother GR, sa invitation na maging bahagi po ng pananambahan ng Guadalupe Church of Christ, ang inyong mga kapatid dito sa Cavite. At hindi naman kami nagko-complain, pero pangatlong pananambahan namin ito. At always a pleasure na makasama mga kapatiran sa iba't ibang mga dako, lalo na dyan sa Guadalupe na hindi na rin tayo nakadalaw nitong huli, no? Sa ating pananambahan sa ating Panginoon. Lamentation 3:22 hanggang 24 ay mayroong bahagi, lahat naman ng salita ng Diyos may bahagi sa ating puso, no? Pero ito kasing talatang ito, inaawit ko ito no? Inaawit ko itong talatang ito. Ngayon, minsan hinanap ko ang mga wordings ng awitin na ito or ng saan nakabase ang awitin na ito. No? At nagtaka ako, hindi ko makita sa mga versions na mayroon ako. Ang ginagamit ko kasi ay New King James Version. At wala doon hanggang sa makita ko, ito pala ay nasa English Standard Version. No? The steadfast love of the Lord never ceases. Mga 1980s yata nung marinig ko ito na mula sa mga kapatirang Amerikano, nagkikasama ko sa mga campaigns at na-memorize ko ito. Siguro kayo na mga kabats ko, kaedad ko. Kung nasa church na kayo noong mga 1980s, ay narinig niyo itong awitin ito. Kinakanta ba ninyo ngayon? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore I will hope in Him. Therefore I will hope in Him. Kung di nyo pa alam, yun. At nakipag-duet sa akin si Mrs. Chona. Iba-ibang versions pala ang pagkakasabi nito. At naging interested ako doon sa wordings niya kasi mayroong variation. The steadfast love of the Lord, sa ibang version, wala yung word na love. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, sabi. Because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul, therefore I will hope in Him. That's from the King James Version. In NIV, ay ganoon din. Because of the Lord's great love. Gumamit din siya ng word na love. At sa Tagalog, ang Biblia, lumang Tagalog ito, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos, ang mga yaoy bago tuwing umaga. Dakila ang inyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kahit ako'y aasa sa Kanya. Isa pang merong personal na meaning ito sa akin. Tuwing umaga ay naaalala, most of the time, naaalala ko yung, they are new every morning. Kaya pag nagigising ako, naging aware ako. Ang awa ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos bago tuwing umaga. At dito pala galing sa Lamentations chapter 3, 22 to 23 ang mga katagang iyon. At upang lalo nating maunawaan ang mga talata ay kailangan nating maunawaan yung background nito. So ang may akda ng Lamentation ay si Prophet Jeremiah na tinawag na the crying prophet. Kung si Isaias ay isang messianic prophet at ang kanyang mga prophets ay ang tono ng kanyang prophets ay masayahin, itong si Jeremiah ay kabaliktaran. Lamentations, paghihinagpis. Ang kanyang pinakatema. At ito ay may kinalaman sa sinapit ng bansang Israel noong mga 586 BC kung saan the great city of Jerusalem fell to Babylon. Kasi nga ayon sa hula ay ang mga Israelitas kapag naging masunurin sila,
pagpapalain sila ng Panginoong Diyos. Ngunit kapag sila ay naging suwail, sila naman ay parurusahan. In fact, ang parusa sa kanila ay ikakalat sila sa buong mundo. At hindi na sila magiging buo pa. Ganoon. No? At nangyari ito. At sa ating mga nagbabasa ng church history or Bible history, alam natin ang kasaysayan naman ng Israel na nahati ito sa north at saka sa south. Yung North Kingdom ay tinawag na Israel at yung sa baba ay tinawag na Judah. At kung narinig yung Lost 10 Tribes ay nangyari ito doon sa Northern Kingdom. No? Sinakop sila ng iba't ibang mga bansa at hindi sila nakabalik. Subalit mayroong bahagi ng Israel, yung dalawang tribo sa baba, tribe of Judah and Benjamin, no? Na sila itong tinatawag na Southern Kingdom at sa kanila nangyari ang katotohanan ito na nakabalik sila after na sila binihag ng Babylon. So the book describes great anguish and great hope in poetic form. No? Na pagkatapos nga na sila ay sakupin, at isa pang bahagi ng pinaka-background nito, ay sinasabi ng Diyos na kakasangkapanin niya ang mga hintil na bansa upang disiplinahin. Hindi man parusahan, ituwid yon. Ituwid ang kanyang mga anak na nagkakasala, na katulad nga ng mga Israelitas. At sa pagkakataong ito, sa kasaysayan ng Israel ay ginamit nga ang Babylonia na bansa upang parusahan at ituwid ang mga Israelitas. So the main theme of the book is God's judgment on Judah's sin as well as His compassion for His people. Ang maganda nga rito, hindi lamang punishment. O nga't nandyan ang judgment, ang pag-aaton ng Diyos sa bansang Israel o sa Judah. Subalit mayroon din naman yung idea ng awa niya, ng pag-ibig niya. Sapagat anumang sama nga ng tao na nilalang ng Diyos mula pa sa umpisa, sa Genesis, sa halamanan ng Eden, ipinaunawa na ito sa atin. Na sa kasamaan ng tao, mahal pa rin siya ng Diyos. At yun ay paulit-ulit na ipinakita ng Diyos sa mga pahina ng kanyang aklat, ang Biblia. Ang mga Israelitas, habang sila ay nasa ilang, doon pa, balik pa tayo doon sa Ehipto, o ano mga pinagagawa nila doon, ay nilabas pa rin sila ng Diyos, pinalaya pa rin sila. No? Sa wilderness, ay umikot sila ng 40 years bago makarating ng land of Canaan. Paulit-ulit ang kanilang kasalanan, pero ganoon din naman paulit-ulit naman ang pagkapatawad ng Diyos sa kanila at hindi maalis-alis ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. So yun po ang pinaka-background nito. So ang Lamentations, Book of Lamentations contains laments o loud cries o hinagpis para sa Jerusalem. At mararamdaman nga natin dito ang expression of anguish and pain. Now, ang chapter 3, nasabi ay right in the middle of the book, there is a beautiful passage of confidence and hope. At yun ang pinaka-teksto natin ngayon, Lamentations 3:21 hanggang 24. But the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, great is thy faithfulness. The Lord is my portion, says my soul, and in Him I will, always. So, Jeremiah's tune changes from despair to hope. Mula sa kawalan ng pag-asa sa kalagayan ng Israel nung sila ay sinakop ng Babylonia, dinala doon ang mga karamihan sa mga Hudyo, lalo na ang mga kabataan. Yun ang kawalan ng pag-asa. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang sulat, mayroong pag-asa ang kanya pong ipinarating. Ito ay ginugunita sa aking isip, sabi niya sa verse 21. Ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya't may pag-asa ako. In a way, itong mga sulat ni Jeremiah ay personal account niya. No? Ako sinasabi niya. Pero nire-represent niya ang bansang Israel dito. So, sinasabi niyang nakita siyang pag-asa. At yung pag-asang yan, hindi lamang para sa kanya, kundi sa kabuuan ng bansang Israel. At mayroong kinalaman ito sa ating sitwasyon ngayon, mga kapatid, mga kaibigan.
sapagkat wala pa tayong katiyakan sa mga pangyayari. Oo. Nasa kalagitnaan pa lamang tayo ng pandemya. Oo, meron tayong kaunting nakikita na aninag ng pag-asa, yung bakuna. Alam ko, naghihirap pa rin, mahirap pa rin mapasa atin yon, pero gumagawa ang ating pamahalaan ng mga pamamaraan upang kung mabuo na, matapos na yung bakuna, ay magkakaroon po tayo. Sumula doon sa panahong ilan na nga buwan nakaraan, mag-anim na buwan na ba tayo, nung unang-una ay parang nga naman tayong nasa dilim. Wala tayong makitang solusyon pa. Walang gamot. Ang virus na ito, walang pangontra ang virus na ito, walang bakuna laban dito. Ngayon, mayroon na tayong pag-asang nakikita. At sana ay maging totoo ito sapagkat sa totoo ay nariyan pa rin ang virus. Nariyan pa rin ating kapatid na Joselito, no, naapektuhan po dito at kanyang pamilya. Marami tayong mga kapatid na nabalitaan na natin, no? Ay mga kamag-anak kami na naapektuhan na. At mga kaibigan kami, close friends na naapektuhan na. So, totoo ito. Kaya hindi pa tapos ang ating problema. Mayroon lamang tayong aninag na pag-asa. Sumula sa kawalan ng pag-asa, ang Diyos ay matapat at hindi niya iiwanan ang kanya pong mga anak. Ating alamin, saan lang gagaling ang pag-asa ng mga anak ng Diyos? Ano ang kahulugan ng mga ito? Ang pag-asa ng mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay una nanggagaling sa pag-ibig niya. Tulad ng ating mababasa, the steadfast love of the Lord never ceases. Sa ibang version, sa King James, ay ginamit niya ang the Lord's mercies, that we are not consumed. Ewan ko kung mayroong pag-play of words dito, no? Interchangeable yung pagkakagamit ng word na love at saka word na mercy. Ang alam ko, kapag mayroon tayong pag-ibig, ay sinasamahan ito ng awa. At kapag mayroon tayong awa, ay masasabi natin galing ito sa pag-ibig. Sinusubukan kong hanapin, kaya lang wala akong alam sa Hebrew. Kinapos ako sa panahon ng pagre-research kung bakit sa isang version ay pag-ibig, sa ibang version ay awa. Pero ang totoo ito, ang nasusulat ay sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol. Tumutukoy nga ito sa kalagayan ng mga Israel, mga Hudyo, na nandoon sila sa Babylonia, ang tendency noon ay ang malamang mananatili sila ng mga alipin doon sa Babylonia. Si Daniel ay doon. Ang kanyang kwento na alam natin sa pagkabata. Nandun sila sa Babylonia noon. At ang mga kabataan na katulad niya ay naalipin doon sa Babylonia. Sila sakupin, kinuha sila doon. At marami sa mga kabataan ng mga Israelitas, mga Hudyo, mga Huda, ay dinala roon. Subalit, ito nga sa panahon ni Jeremias, sinasabi niyang kaawaan ng Panginoon na hindi nalipol. Bakit? No? Hindi sila pinabayaan sa kalagayan na iyon ng pagkakaalipin doon sa Babylonia. Sapagkat pagkatapos ng Babylonia, naging world power din naman ang Medo-Persians, no? At gumawa ng batas. Si Xerxes na palalayain na ang mga alipin nila ng mga Hudyo. At ang pagpapalaya sa kanila ay nangyari sa paghahari naman ni Darius ng Persia. At yun ang tinutukoy niya na hindi nila pagkakalipol. Marahil ang unang isip ng mga Hudyo, mga kapatid, ay katapusan na natin ito bilang isang bansa. At nabanggit ko kanina na sa Deuteronomy chapter 28, 18 something, no? Ay ang sinasabi ng Diyos na covenant of blessing and cursing, na kung mananatili ang mga Hudyo, mga Israelita sa utos ng Diyos, ay pagpapalain sila, at kung hindi naman ay ikakalat sila, no? Sa buong mundo. At masasabi natin na itong tribo ni Huda, ng bansang Huda, na Southern Kingdom, sa nahahating kaharian, ay ito sila ang naging matapat sa Diyos. Kaya ito sila ang nakabalik. At ito ang sinasabi ni Jeremias na dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi nanatiling bihag ang mga Israel sa Babylonia nang dahil sa kanyang pag-ibig. The Lord's great love, the steadfast love in some translation, no? Na nanatili kahit na sa mga panahon ng kaguluhan.
Hindi tumigil ang pagmamahal ng Diyos sa Israel kahit na noong sila ay disiplinahin niya o ituwid niya sa kanila pong mga kasalanan. Ang mahal nga ng Diyos ay dinidisiplina o itinutuwid. Parang ama na pumapalo o nagdidisiplina sa kanyang anak. Sapagkat sinasabi ng Hebrews 13 na ang iniibig ng Diyos ay kanyang itinutuwid. Yun po ang nangyari sa bansang Huda o bansang Israel. Ang pag-ibig ng Diyos ay tumutukoy din sa kanyang biyaya, grace, awa, mercy, sa kanyang kabutihan, pagpapatawad, sa kanyang awa, at sa kanyang pagiging matapat or faithfulness of God. Ito ay parang binubuo ng isang word, pag-ibig. Lahat pag sinuma natin yan, it could be summarized into one word, pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga anak niyang Israelitas, kaya nailigtas po sila sa pagkakalipol. At ang background nga katulad na ng aking binanggit, sa Book of Daniel, ay doon ang pagsakop ng Babylonia sa Israel o sa Huda. At yung aklat naman ng Ezra at ng Nehemias, ang nagkukwento paano sila nakabalik. Sa Nehemias, yung rebuilding of the wall of Jerusalem, yun po sinasalaysay. Paano nangyari yon? So, yun ang tinutukoy ni Jeremias na hindi pagkalipol ng bansang Huda o Israel nang dahil sa pag-ibig ng Diyos. The same great love na saves mankind from their sin. Mankind po yun. No? Laban ito, John 3:16, for God so loved the world. Yung pag-ibig ng dahil sa pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ay ginawa ng Diyos kahit na ang tao ay makasalanan pa. Roma 5:8, na dapat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. At ang pag-ibig ng Diyos, 1 John chapter 4, 7-10, God is love indeed, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Itong dahilan na sinabi ni Apostle John upang ituro sa mga kapatid na kailangan nating mag-ibigan. So, yan ang napakahalagang aral ng Biblia patungkol sa pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa atin. At alam ko, meron po tayong mga karanasan na nagpapatunay ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagtatapos o hindi natapos. At ito ay tuloy-tuloy. Nakagawa man tayo ng mga mali. Mahal pa rin po tayo ng Diyos, pinatawad pa rin tayo ng Diyos, kaya tayo nakabalik sa paglilingkod sa Kanya. Ang mga Bible characters, at marami na rin po yan, simulan natin sa lumang tipan hanggang sa bago. Hindi ka ba nakagawa rin sila ng mga kasalanan? No? David, who is called to be man after God's own heart, ay merong malaking kasalanan nagawa sa harapan ng Diyos. Sabalit siya ay nagsisi, napatawad at bumalik sa paglilingkod sa Diyos. Well, para tayong Spindleton, aware sa current event, sa mga pangyayari sa ating lipunan ngayon, siya ay tumanggap ng absolute pardon mula sa ating presidente. Kaya nga naman, kailangan siyang i-deport. Hindi naman siya Pilipino. Pero kung Pilipino man yan dito, kung di taga dito siya, yung absolute pardon ay magbibigay sa kanya ng dati niyang mga karapatan. Kung siya ay Pilipino, lahat ng karapatan niya ay isasauli sa kanya. At yun po ang ginawa sa atin. Ginagawa ng Diyos sa sino mang nagkasala na humihingi ng kapatawaran. At yun ay dahil sa pag-ibig niya. At pangalawa na dahilan ng hindi pagkakalipol ng Israelitas o yung pag-asa na nakita ni Jeremias para sa Huda. Pag-asa na galing sa habag ng Diyos. His mercies never come to an end, sabi po ng ating teksto. Sa mga kawan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mercy ay kakaiba. Maalala ko ang isang kwento ng isang nanay ng isang sundalo during the World War II sa Amerika. Ang kanyang anak ay nabilanggo at nasintinsihan ng kamatayan. Ang kasalanan niya po kasi ay yung karuwagan. Sabi ng mga sundalo, ipinakita daw niya yung likod niya sa kanyang mga kaaway. Ibig pong sabihin nito ay nung nasa giyera na siya, sa halip na atake siya ay nag-retreat.
Kaya siya ay na-court-martial at hinatulan ng kamatayan. Ngayon, ang nanay na ito pumunta sa mga officers sa court-martial. No? At ang sabi niya, I am pleading for my son, no? Not for righteousness, not for, hindi sa katuwiran, not for justice, but for mercy. Justice demands, sa rule ng digmaan, patayin ang sinumang coward, sinumang tumatalikod sa kaaway. Subalit sa mercy, sa awa na kanyang hinihiling, ay pinagkalooban ang kanyang kahilingan. Pinatawad ang kanyang anak dahil sa isang ina na nagmamakawa. Ganun po ang kapangyarihan ng awa ng Diyos. Dahil sa awa ng Diyos ay hindi na nanatiling bihag ang mga Israelitas sa Babylonia. Now, pangatlong point po natin, dahilan na makakaasa tayo sa pag-ibig at awa ng Diyos. Bakit maaasahan natin? Ay sapagkat hindi po ito nauubos. Isipin na lamang natin kung tayo pinatawad minsan sa ating mga kasalanan at binilangan tayo. Pangalawa mo na yan, pangatlo mo na yan na mali, lima mo na yan, 6, 7. Parang boxing, nagbibilang ka ng 1 to 10. Maalala ko yung isang anak na tinuruan kasi lagi siyang nasasangkot sa gulo. Sabi sa kanya ng nanay niya, anak, bago ka manuntok, bago ka makipag-away, magbilang ka muna ng 1 to 10. Inasahan ng nanay na kapag nagbilang yung kanyang anak, bago niya matapos ang 1 to 10, ay lalamig na ang kanyang ulo. At minsan nga nasangkot siya sa gulo at nagbilang naman daw siya, pero umuwi siya sa kanyang nanay na bukol-bukol. At sabi ng nanay niya, ano nangyari sa'yo? Di ba tinuruan kita na magbilang ka muna ng 1 to 10 para hindi ka makipagsuntukan, makapagpalamig ka muna ng ulo habang bumibilang ka. Sabi ng anak ay, oo nay, nagbilang na ako eh. Kaya lamang, nung matapos na, nung ika-10 na, yung kalaban ko nandun pa rin sa ilalim ng aking mga paa. Pinigilan niya yung kanyang kaaway, inipit niya ng kanyang paa habang nagbibilang. Naubos ang kanyang pasensya, ang kanyang habag. Ang habag ng Diyos hindi maubos, hindi tayo bibilangan. Maalala ninyo, hanggang ilang beses na kailangan magpatawad? Sa 7 beses ba? Sabi ng mga alagad. Hindi, sabi ng Panginoon ng Jesus, 7 maka-70. 7 times 70. Sabi naman ng preacher, akala ko ba sa Bible ay walang math, walang arithmetic? Magmumultiply pa pala ako, 7 times 70. Ilan nga ba yun? 7,749. Lagdagan mo ng 0, that is 490. At alam natin, hindi po exact number, hindi po literal na bilang ang ating ang tinuturo ng Panginoong Jesus, kundi unlimited. Unlimited na pagpapatawad yon. At yun ang awa ng Diyos. Unli. Unli. Sa mga mininya, sa mga henerasyon ngayon, alam natin yung unli. Hindi ko alam kung nailagay na ba ito sa bagong diksyonaryo ng sinong gumagawa ng dictionary na New Word. No? Kasi meron tayong mga new word eh. Nung nakaraan ay ano ba yung new word? Nawala na ko, di ko na na-follow up. No? Kung ano yung new words ngayon. But unlimited. No? Maaaring ilagay natin sa bagong dictionary po natin ito. Sa ating pag-aaral ngayon, tumutukoy siya sa awa at pag-ibig ng Diyos. Ibig pong sabihin, hindi nauubos. Para bagang agos ng isang ilog na nagmumula sa pinakamataas na bahagi ng bundok. No? Tuloy-tuloy na agos niya hanggang sa darating sa dagat at hindi nauubos. Maliban na lamang kung kalbuhin nila yung bundok. Mawala yung mga puno na pinanggagalingan ng tubig na umaagos sa mga ilog na yan papunta sa mga karagatan. Ang kanyang katapatan ay pangalawang dahilan kung bakit makakaasa sa pag-ibig at awa ng Diyos ang mga tao ng Diyos. Sabi po sa verse 24, dakila ang inyong pagtatapat o ang inyong katapatan. Katapatan ng Panginoon ay di po mahihambing sa katapatan ng tao. Alam po natin, no?
ang tao'y mayroong limitasyon, napakarami nating limitasyon. At isa po rito, yung ating katapatan. Oo. Sabi nga iba, mas matapat pa daw yung ibang aso kaysa sa ibang tao. Ano? O, ang aso, pag inalagaan mo yan, alam niya na ikaw nagpapakain sa kanya, nakaw, maging matapat yan sa iyo. Yung aso na namin dito sa bahay, galing yan sa Dreamland, pinakain lamang namin nung nandoon kami, sapagkat iniwanan siya na nag-aalaga sa kanya. Ilang araw namin nalagaan. Nung umuwi kami, sumama na. Oo, at nung tumawid kami sa ilog, hindi siya makatawid, nag-iiyak siya. No? Kaya kinailangan kong balikan at itawid siya sa ilog. At yun, tuloy-tuloy sa sasakyan. At nang sabihin ko sa mga kasama kong, isakay na yung aso, sabi sa akin ng mga kasama namin, nakasakay na po, sir. Ganun ng aso na yun. At pangit-pangit pa naman yan noon. Ngayon, dito sa amin, siya yung aming pinaka-doorbell. Tumapat ka sa aming gate, maririnig ka niya, mag-aaw-aw na yon. Mabuti ngayon, hindi siya nagtumatahol habang tayo ay nag-aaral, nagre-record. No? Dati ginagawa niya yun eh. So, katapatan ng Diyos. Kung mawawala man ito sa mga tao, ang katapatan ng Diyos, hindi. Hindi po matapos-tapos kahit tayo ay hindi maging matapat sa Kanya, mananatili po siyang matapat. Pangatlo, ayon sa verse 24, ang Panginoon ay aking bahagi. No, kaya makakaasa tayo ng kanyang awa at ang kanyang pag-ibig. Sa pagsasabi niya, ang aking bahagi. Sa English yun, my portion. Ang Panginoon ay aking bahagi. The Lord is my portion, says my soul. Kaya't ako'y aasa sa Kanya. Pinag-aralan ko po itong salitang portion. Ano ba portion? Sa Tagalog ay bahagi. Ito pala yung parang mana mo. No? The part or share of an estate given or descending by law to an heir. No? Para itong pinamamana yung bahagi mo sa isang yaman halimbawa, no? Mamanahin mo sa mga magulang mo, mga gano'n. No? Archaic, lumang kahulugan po nito, it's a person's future as allotted by fate. One's destiny or lot, similar to the word destiny, lot, fate, fortune, luck. Yun pala, no? Ngayon, ang bahagi natin, ang portion ng mga anak ng Diyos tulad ng mga Israelitas, no, na sinisimbolo ni Jeremias, ay hindi sa mga bagay-bagay, hindi sa mga literal, no, kundi sa Panginoon. So portion pictures God as one who supplies security. Mawawala ang lupa, namamanahin ng tao. O ang kayamanan na bahagi natin, halimbawa, subalit kapag ang Panginoon ang ating bahagi, walang pagkaubos, kahit na ang land, wealth can bring a measure of temporary economic stability, but having the Lord as one's portion provides lasting and genuine security. Opo. Times may be terrible on the earth, but the Lord is the blessed hope of the believer, and He is life eternal. Kaya isang dahilan kung bakit hindi maubos-ubos ang kanyang awa. No? Siya ay walang hanggan. So ito ang assurance na sinabi ni Jeremias na mayroon po siya. At nire-represent niya ang bayang Huda o mga Israelitas. At sa katotohanan, no? Maging totoo man ito sa atin. Katulad din tayo ng mga Israelitas noon, maaari tayong dumanas ng mga kahirapan, kabiguan, at sa present time, pandemic, isang halimbawa na nagpapahirap sa atin, naglilimit sa atin, sa ating mga activities, kahit na ating kabuhayan, trabaho ay naapektuhan na, ang iba ay medyo nag-iisip na, nagiging seryoso na, noong mga unang panahon ay parang kaya lang. Isang buwan, kaya, 2 buwan, 3, 4, abay, umahaba na ito, nasa pang-5, pang-6 na po tayo. Meron tayong mga kababayan na nawawalan na ng pag-asa. Opo. Dahil sa mga daming pagbabago sa buhay na ito. Ang kaibahan po ng mayroong Panginoon. Tayo, na naiiba tayo sa kanila na walang mga pinapanginoon. Sapagat ang ating pag-asa ay nasa Panginoon nga. Sa Kanya natin inaasa ang lahat. Alam natin na siya ay ang Diyos na umiibig sa atin, mayroong awa sa atin, at hindi niya pababayaan na mapahamak ang sinunan po sa atin.
Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. No? Mayroon tayong pagkakanlungan. Mahihingan ng tulong ang Diyos. Tulad ng mga Israelitas o ni Jeremias, masasabi po natin, sa mga kawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Magandang gabi mga kapatid at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos.